Panginoong Jesucristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglinang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahiwalay sa kamatayan, nakisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na Yumawa. Patawarin nawa ang kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawagin at mapagpatawad kailanman. Kami lumuduhog para kay Reni na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, may hatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsipuan ka. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinunong sa hari, "Kamahalan, dapat pamatay si Jeremias." Sa kasasalita niya ay nakakatulog ang mga kawan, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulog sa bayan ng tao niya, malapay hindi niyang mapahamak tayo niya. Kaya sinabi ni Hari sa Jeremias, "Kung kayo, gawin niyo sa kanya ang ibig niyo, hindi ko kayo mapipigil." Pinapigil nila si Jeremias at pinala sa Lebanon ni Prinsipe Bantilas. Sa himpilan ng mapantay, matapos palitan ng kalubi, inihugas nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig tutibura ang laman ng balon, kaya lumabog siya sa buhay. Pumunta roon si Ebenezer at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinunong. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkapula ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebenezer ng pagpaglamaan at pagtulong-tulungan nilang naamin sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pagtutuguan, ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, Ako ay naghintay sa aking Panginoon at pinilig niya ang aking pagpapalagay. Ito, ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon. sa balong malalim na lubhang mapuno, iniahon niya ang doon na yun. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay ng buhay. Ang Pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon. tinuruan niya ako pagkatapos ng bawang awiting pagkikinig sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatag at sa buong Diyos magtitiwala ang Diyos.
huwag ka nang magluha. Panginoon, pagtulong mo sa aming Panginoon. Pagsipuyo po ang mga. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting na balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagninas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggang hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak at na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoon Yesu Cristo. Pagsipuyo po. Ang tinutukoy po ni Jesus na kanyang hatid na pagkakabahabahagi ay ang kung sino mang mga mananatiling tapat sa Kanya, tiyak magiging kalaban ng daigdig. Kaya magkakaroon ng pagkakabahabahagi. Ang sino mang makamundo, hindi makalangit. Ang sino mang mananatiling tapat na mabuhay na makalangit sa panig ng ating Panginoong Jesucristo, tiyak makakalaban ng mga makamundo. Yun po ang tinutukoy niya. Kaya magkakaroon talaga ng pagkakabahabahagi. Magkakahiwalay ang mabuti at ang masama, at ang mali at ang tama, as basic as that. Ngayon po, sa ating pagninilay bilang pag-alala kay Rene at sa ating pananalangin para sa kanyang ganap na kapayapaan, nawa ang kanyang kaluluwa ay agad ng tanggapin sa piling ng Diyos sa kalangitan. Anuman ang kanyang mga naging kasalanan nang siya'y nabubuhay pa, sana agad nakatawanin ng Diyos at siya'y kahabagan. Kapag namatay po ang isang tao, ang nangyayari, humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan. Kaya nagiging bangkay. Sapagkat ang kaluluwa ang tagapagbigay buhay sa katawan. As human being as we are composite being. We are composed of body and soul. Kahit po anong relihiyon, kahit anong sekta o lahi, hindi po may tatatwa ang katotohanan na yun. Dahil ang lahat ng tao ay namamatay, wala pong immortal na tao. Kaya nga ang kamatayan, nagtuturo po sa atin ng isang katotohanan na bilang mga tao, hindi lang po tayo basta katawan, meron tayong kaluluwa. We are body and soul as a human person. This is matured and serious question para po sa lahat. Kamusta na po ang inyong kaluluwa sa palagay ninyo?
bagong henerasyon ngayon, nakakalungkot ang katotohanan. Marami sa mga tao very conscious physically. Ang labis na napapahalagahan at binibigyan ng importansya ay yun lamang pangkatawan na take for granted ang kaluluwa. Yung pang mga tao, hindi makakalabas ng bahay, hindi man lang magsusuklay o magpopolpo, kahit mag-face mask, mag-lipstick pa. Very conscious sa kanyang isusuot, gusto niya laging maging kaaya-aya sa paningin ng iba. Hindi naman po masama yun, okay lang yun, proper grooming. Pero sana, kung gaano natin iniingatan ang ating katawan, sana ganun din ang kaluluwa o higit pa. Kasi kahit anong ganda o gara mo ngayon, lahat po tayo tatanda, pupulubog, magkakasakit, mamamatay, mapulog ang katawan. Kaya nga po, kung ang katawan ay pinapakain 3 times a day, madalas may merienda pa, yun yung iba, may mga food supplements pa, may mga vitamins pa, dapat po ang kaluluwa pinapakain din para yung buong pagkatao natin ang maging malusog at malakas. Ano po ang pagkain ng ating kaluluwa? Unang-una, pagdarasal. Pangalawa, paggawa ng mabuti sa kapwa. That is prayer in action. At higit sa lahat po, makukuha natin ang pinakamabisang pagkain ng ating kaluluwa sa tuwing tayo ay dumadalo ng banal na misa. Sapagkat sa unang bahagi, naririnig natin ang salita ng Diyos. Sinasabi po sa banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Sabi na po, yung tipong hindi ka pa kumakain, wala pang laman ang iyong sikmura, pero nakapakinig ka ng salita ng Diyos at ikaw ay na-touch, na-inspired. Feeling mo busog na busog ka. Nakakabusog ng pagkatao ang salita ng Diyos. Lalo na po, sa banal na misa rin, kapag tayo ay nakahanda na makatanggap ng banal na komunyon. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsasabi na siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ganun pong halaga yung pagtanggap ng banal na komunyon, ang banal na Eucharistia. Pinapaalala ko lang po, ang pagsisimba tuwing linggo at pistang pamilya, ito po ay utos ng Diyos. Hindi po ito utos ng pari o sino mang obispo. At iniuutos ito ng Diyos kasi para ito sa ating ikabubuti, para mapakain natin ang ating kaluluwa. Marami po sa mga Katoliko ngayon, kahit hindi na nagsisimba tuwing linggo, hindi man lang naging guilty. Remember, kapag hindi po tayo nagsimba ng araw ng linggo, yun ay paglabag sa ikatlong utos ng Diyos sa 10 Commandments. At pwede consider na mortal sin kasi violation of one of the 10 in the 10 Commandments. Marami po parang wala lang, hindi man lang naging guilty. At yung iba kung minsan na nga lamang makapagsimba, feeling niya may utang na loob pa ang Diyos sa kanya. Lord, nagsimba ako ha? Hindi po. Hindi naman nangangailangan sa atin ang Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Kailangan po natin magsimba kasi kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin mapakain ang ating kaluluwa. When was the last time na naging conscious ka spiritually? When was the last time na medyo na-bother ka? Baka ang kaluluwa mo ay mataglay na. Baka ang kaluluwa mo ay gutom na, nang hihina na. Kailan po tayo nag-effort para sa ikabubuti ng ating kaluluwa?
ay pinapaliguan para maging malinis, malakas at huwag magkasakit, dapat po ang kaluluwa pinapaliguan din para yung buong pagkatao natin ang maging malinis at malusog. Ano ang nagiging dumi ng kaluluwa? Mga kasalanan, hindi po ba? So, paano ilinis ang ating kaluluwa? Pagdarasal, pagsisisi sa ating mga kasalanan, paghingi ng tawad sa Diyos. Sinasabi nito sa banal na kasulatan, kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos nakakapawi ng kasalanan. Pansinin niyo po, hindi na uubusan ang mga naglilimos sa mga simbahan. Kaya patuloy na nakasusurvive na ang pagpagawa ng mga project sa parokya. Kasi maraming naglilimos, nag-donate, nagpapamisa. Bakit? Kasi hindi rin po nauubusan ang kasalanan ng tao. Kaya pag malaki-laki po ang kasalanan nyo, laki-lakihan nyo rin ang inyong donasyon. Seryoso po ako doon. Hindi po porke ako ay pare, ako at tatanggap ng inyong limos. Actually, whenever we receive your donation, we are the one doing favor to you. Because you will be the one to benefit. Pakiramdaman niyo po sa inyong sarili, lalo na kapag may mabigat kayong kasalanan, magpamisa kayo, mag-donate kayo, maglimos kayo, magbigay kayo ng tulong sa mga nangangailangan. Ganda ang aming pakiramdaman. Kaya po yung tithings, that is biblical. And talagang para po sa ating ikabubuti yun. At higit sa lahat po, lalo na kapag tayo ay may mortal sin, mabigat na kasalanan, ang pinakamabisang pagpalinis po ng ating kaluluwa ay yung pong pagdapit sa sakramento ng kumpisal. Sana po, huwag nyo ng pag-alinlanganan pa ito. Madalas po kasi, lalo na yung mga hindi talaga taong simbahan, ang katwiran, bakit ba makukumpisan pa sa mga pari? Makasalanan din naman ang mga pari na yan. Totoo po yun, tama po kayo. Makasalanan din po kami, hindi kami perfecto, may kahinaan, natutukso, nagkukulang. Pero kami po ay nagsisikap. And by virtue of our ordination, mayroon po kaming authority na magpatawad ng kasalanan. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi kay Pedro sa mga alagad, ang patawarin ninyo dito sa lupa ay papatawarin sa langit. Ang kalagan ninyo dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaya ganun po kahalaga ang mga sakramento na patuloy na ipinagkakaloob ng simbahan sa mga tao para po sa ikaliligtas ng kaluluwa. At ito po ang mission po sa inyo bilang pari. Sa mga magulang po na naririto, kung talagang gusto ninyong maging responsableng magulang at talagang mahal ninyo ang inyong mga anak, hindi po sapat yung mapakain, mabihisan o mapag-aral lang ang inyong mga anak. Pangkatawan lang yun o pangkaisipan. Dapat po, tulungan ninyong magdasal ang inyong mga anak, samahan na magsimba, tulungan na makatanggap ng mga sakramento para yung din kaluluwa nila mapangalagaan ninyo. But before you can do it to others, do it first to yourself as parents. Urgent message po ito at seryoso. We cannot force you, kami po bilang mga pari, pero ako po ay nakikiusap at sana lalo na makarating sa inyo itong aking pakiusap na kung gaano nyo pinapangalagaan ang inyong katawan, sana po pangalagaan nyo rin ang inyong kaluluwa. Makikooperate po sa grasya ng Diyos at kami ang instrumento ng Diyos para makarating sa inyo ang grasya ng Panginoon para sa ikalalago, ikabubuti, ikaliligtas ng kaluluwa. Marami po sa mga tao, para ba
Hindi na masyado na pagtutuunan ng pansin ang kaluluwa, parang pangkatawan ng langit. Kung si Remy ang naririto po ngayon sa kabaong, isang araw ikaw naman o ako naman, kahit gaano kayaman, makapangyarihan, malakas, walang sakit, lahat po tayo darating ang takdang oras, paharapong sa sitwasyon ni Remy. At kapag namatay, humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan at babalik sa lumikha sa atin. Kapag habang naririto po tayo sa lupa, hindi natin inalagaan ang ating kaluluwa, ang pinahalagahan lang ay pangkatawan, baka po pagharap ng kaluluwa kay San Pedro, sabihin ni San Pedro, "Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit manoris ka? Ang payat-payat mo, ang dumi-dumi mo, ang baho-baho mo pa. Naku, hindi ka po pwede sa langit, doon ka sa impyerno." Wala po kayo ng mga reaction. Wala ka, may natipay ko sa inyo. But anyway, take it or leave it. I'm just trying to reiterate the message. Basta po, ano ka naman ang mangyari sa atin sa kabilang buhay, ha? Wala na po akong pananagutan. Napaalalahanan ko na po kayo. Alam niyo po, seminarista pa lang ako noon pa man. Buhat ng mapagtanto ko ang katotohanan na ito, na bilang tao, lahat naman tayo mamamatay. Kaya ito ay urgent message sa mga may edad na. Lagi kong pinapaalala, special mention ko ang mga senior, lalo na po kung masakitin na. Ako, dapat po, nagpapakabalit na kayo, nagpapakabanal na. Kasi malapit na umuwi. Seriously. This is very serious and urgent kasi irreversible, walang take two. Hindi po pwedeng pagharap mo kay San Pedro na hindi ka pinatutuloy sa langit, makikiusap ka, saan ang pabalikin mo dito sa lupa, bigyan mo dito ng second chance na mabuhay at magpapakabuti na ako, wala akong take two. Kaya ganito kaseryoso ito. Magaling ng visa, pero talagang nag-e-effort po ako para sa inyo kasi mission ko ito sa inyo. Alam nyo, sinarista ka lang ako at napagtanto ko itong ginagawa kong devotion ngayon. Na-realize ko, napansin ko kasi marami sa mga dumadalo sa misa sa patay, marami hindi pala kalasing pa. Kaya ito pala magandang paalalahanan. I don't know, hindi naman po tayo magkakilala. I'm just trying to grab the opportunity as I know this. Kaya noon pa man, at simula ngayon, ito ang devotion ko, lalo kong igagawang ang opportunity na makapag-catechize at makapagkaliwanag hinggil sa kahinatnan ng tao. Gusto ko po noon pa man, gusto kong maka-invento ng mahiwagang salamin. Yung salamin na gusto kong inventohin, yung kung salamin na pag tumingin ka, hindi yung mukha mo o katawan mo ang makikita mo. Ang gusto kong inventohin na salamin, yung pag tumingin ka, kaluluwa mo ang makikita mo. Pag na-invento ko yun, lahat ng resources ko gagamitin ko, makapagpagawa lang ng napakaraming ganun. At magpapalagay ako sa bawat kanto ng San Pablo. Ako malamang. Laging mapupuno na ang mga simbahan sa dami ng magsisimba, mamumumunyon at magpupumpisan. Baka kasi ang laki-laki ng katawan, ang kinis-kinis, ang kisig-kisig, pero pagtingin mo sa salamin, para na palang si Pido dito. Kilala niyo po si Pido dito? Yung stick na sa kapayatan. Kasi napakatagal na palang hindi man lang nakakapagsimba o nakakapag-communion. Baka akala mo ang kinis-kinis, ang ganda-ganda, yung pala nandun-lumahid na sa kaungihan. Kasi hindi man lang nakakapagdasal na o nakakapagpuntisan. I'm not judging anybody. This is generally lang po. A challenge for everyone. If you hear the word of God, harden not your hearts. Kung si Remy po ang naririto sa kabaho ngayon, na
aming ipinagdarasal, isang araw, sa ayon sa gusto mo, ikaw naman o ako naman, ang malaking tanong lang sa atin, nakahanda naman ba ako na umarap sa Diyos? Ano kaya ang isusulit ko sa Kanya? The best way of living is to be prepared always for death. Ang kamatayan kung dumating sa buhay ng tao para isang magnanakaw, dumating sa sandali na hindi mo nalalaman, kaya dapat lagi kong maging handa. Lahat naman mamamatay, kaya kung tutusin ng kamatayan, hindi pala dapat katakutan. Lahat naman ay tututan eh. Ang kamatayan dapat pinaghahandaan. Sa ngalan po ng ating parish priest na si Monsignor Jeremy Hugon, ako po si Father Michael, kami po ay kausapusong nakikiramay sa mga kanila. Pagkakalas po. Mag-stay na po lahat. Kapina't manalangin ang buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ang ating pong itutuon, amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Noong pinagyan ng ating kapatid sa Ren, sa kanya ipinula ang buhay ng buhay ng kanya. Nawalungan ito ang pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kanyang idalangin natin siya sa buong katawan. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay ng maasang ng mga buhay ay malugod na huwag ng gabi ng Diyos sa piling niya sa kanyang idalangin natin sila sa buong katawan. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang lahat ng asong mga kapatid na narito, ang mga nagdadala ng ating pagkalunan, at ang lahat ng sa kanila ay nakikilaman, ay magkasama-sama naman sa langit na pangalan, dalangin namin sila sa buong katawan. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Naway nagpipalaman ng Panginoon ng ating mga lumang karami, kamag-anak at pinagkakaupahan nito. Dalangin namin sila sa buong katawan. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang naming mapagkalinga, ipagkaloob mo po sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo kasama ng iyong anak at